Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, napupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The risen Christ appears to two of his disciples, proving that he is truly alive. Then he gives them the mission to witness what God has done to his people through his death and resurrection. In the risen Savior, God reconciles the whole world to himself. We share this mission of the apostles through our confident faith, lively hope, and life-giving love. We witness to people around us that Jesus is truly alive and is present in our day-to-day life. Brothers and sisters, let us first acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. And you are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. May your people exalt forever, O God, in renewed youthfulness of spirit, so that rejoicing now in the restored glory of our adoption, we may look forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, in the name of the apostles, Peter declares to the crowd that the ministry and death of Jesus were according to God's plan of salvation. Because Jesus was obedient to the Father, God raised him up and made him the source of our salvation. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over
and denied in Pilate's presence. When he had decided to release him, you denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of life you to put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand, through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your face shine on us. Lord, let your face shine on us. When I call, answer me, O my just God. You who relieve me when I am in distress, have pity on me and hear my prayer. Lord, let your face shine on us. Know that the Lord does wonders for his faithful one. The Lord will hear me when I call upon him. Lord, let your face shine on us. O Lord, let the light of your countenance shine upon us. You put gladness into my heart. Lord, let your face shine on us. As soon as I lie down, I fall peacefully asleep for you alone. O Lord, bring security to my dwell. Lord, let your face shine on us. For the second reading, John instills confidence in the hearts of sinners. God the Father is ready to forgive us because in the risen Christ, we have a powerful intercessor before God's throne. A reading from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way we may be sure that we know him is to keep his commandments. Those who say, I know him, but do not keep his commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this,
he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. And he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see me. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Matanong ko lang, natanong na po ba kayo ng mga tanong na ang sagot ay obvious naman? Halimbawa, 5 buwan ka nang nagdadalang tao, may magtatanong sa iyo, "Buntis ka?" Sarap sagutin, "Nakalunok lang ako ng 1 buong pakwan." Nakailang hakbang ka na ng baitang sa hagdan. May magtatanong pa, "Papanig ka?" Sarap sagutin, "Hindi, nag-exercise lang ako. Ito nga, pababa na ako eh." Nakita nang nag-iisa ka, itatanong pa, "Wala kang kasama?" Sarap sagutin, "Hindi, andyan si Ani oh. Meet Ani, anino ko." Tatawagan kang landline, "Pre, kamusta na? Saan ka?" Sarap sagutin, "Nandito ko sa palengke. Dala ko yung landline namin." Alarky. It's either kasi nanloloko sila o hindi nila alam ang sinasabi nila. Sinabi ko ito kasi parang may ganitong tanong ang ating Panginoon after His resurrection. Mga tanong na ang kasagutan, siguradong kanyang alam. Natatandaan ninyo, nang una siyang magpakita kay Maria Magdalena, ano ang tanong niya kay Maria Magdalena? "Why are you weeping? Ba't ka umiiyak?" Alam naman niya na akala ni Maria Magdalena, patay pa rin siya at ninakaw ang bangkay niya. Nang magpakita siya sa 2 disipulo papuntang Emmaus, ano ang tanong niya? "Anong pinag-uusapan ninyo?" Alam naman niya, ang pinag-uusapan nila ay siya. At ang disappointment nila sa pagkamatay niya. At ngayon sa ating ebanghelyo, anong tanong ni Kristo? "Why are you troubled?" Alam naman niya na aligaga pa rin sila dahil hindi nila alam kung nasaan ang bangkay niya at nag-aalala pa rin sila sa safety nila. Anong mga tanong ito? Sige nga, nanloloko lang ba siya? Hindi ba niya alam ang tinatanong niya? Well, brothers and sisters, tandaan natin, si Jesus ay hindi po pwedeng manloko. At hindi siya nag-aaksaya ng kanyang laway para sa kahit isang salita na walang kwenta. Lahat may purpose ang sinasabi niya. Salvific lahat ang sinasabi niya. Kaya may dahilan kung bakit ang mga ito ay tinanong niya. May magandang dahilan. At yung magandang dahilan na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanila na tinanong niya. He wanted them to come back into their senses. Naranasan niyo na po siguro nung bata kayo, na habang kulog ng kulog, kidlat ng kidlat, takot na takot ka. Either nanay mo, yung tatay mo, yayakapin ka, sabihin, ito na ako. Kanang matakot. O hindi ba, nawawala ang takot mo? O kaya something bad happened to you. Mukmukan ng mukpok, umiiyak ka. Someone na very close to you, sasabihin sa'yo, kanang umiyak, tahan na, nandito kami para sa'yo. Di ba tumatahang ka? Ito ang dahilan kung bakit nagbigay si Kristo sa kanila ng mga katanungan na ang sagot ay alam na niya. Kasi gusto niyang sabihin kay Maria Magdalena at sa mga alagad niya, naiintindihan ko kung bakit nalulungkot kayo, kung bakit natatakot kayo, pero eto na ako.
Buhay na ako. Ano bang ikatatakot ninyo? Ano bang ikalulungkot ninyo? So Jesus wasn't telling them, hindi valid ang lungkot ninyo. Wala akong pakialam sa takot nyo. Merong pakialam si Kristo. Meron. It's just that gusto niyang i-shift ang kanilang focus mula sa mga bagay na ikinalulungkot at ikinatatakot nila papunta sa katotohanan ng muling pagkabuhay niya na dapat na nilang ikasiya at ikapayapa ng isip at puso nila. Nandito na ako. Buhay na ako. Bakit malulungkot? Matatakot pa kayo? Yun ang gusto niyang isiksik at ipaunawa kay Maria Magdalena at sa kanyang mga disipulo. Kaya niya tinanong ang mga obvious na tanong na ito. Ang sabi sa 1 John 4 verse 4, the one who is in us is greater than the one who is in the world. The one who is in us, Jesus Christ. The one who is in the world, the enemy, Satan, the devil. The one who is in us is greater than the one who is in the world. Yes, pwedeng Satan is more powerful than us kung tayo lang. But John is very quick to remind us, we are not alone. At mas hamak ng mga pangyarihan, siya nakasama natin na nasa sa atin kaya sa anong kapangyarihan ng demonyong pwedeng bumalot sa buhay natin. Kaya nga in the same chapter of 1 John 4, sa verse 17, ay idudugtong ni John, as He is, as Jesus is, so we are in the world. Which basically means, kung napagtagumpayan ni Kristo ang demonyo, ang tukso, ang kasalanan, ang paghihirap sa mundong ito, maging ang kamatayan, pagtatagumpayan din natin kasi kasama natin si Kristo. Yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Kita niyo? Bagamat sinabi ni San Pedro sa mga Hudyo, ang laki ng kasalanan ninyo. Pinatay niyo si Kristo, ang Mesiyas, ang sugo, ang mahal ng Diyos, ang anak ng Diyos. Pero may pag-asa pa kayong magbalik loob at magbago. You see? Ito rin ang sinasabi sa ating second reading. Huwag tayong magkasala. Pero kung magkasala man tayo, huwag tayong mag-alala dahil may tagapamagitan tayo. May tutulong sa ating makapagbago. Si Kristo. May tumubos sa kasalanan ng mundo. Si Kristo. Yan ang din sinasabi sa ating Ebanghelyo. Kasi sinasabi sa ating Ebanghelyo in a very meaningful manner kung papaano binuhay muli ni Kristo ang mga disipulo. Sapagkat dahil sa matinding takot at lungkot ng mga ito, ay parang naging libingan na nila yung pinagtataguan nilang kwarto. In other words, may pag-asang dalalagi ang muling pagkabuhay ni Kristo. There is something to be excited about. Kahit wala ka pa rin anak, kahit may sakit ka pa rin, kahit may problema pa rin sa pamilya, kahit may problema pa rin sa finances, there is something to be excited about. There is something to look forward to. Ano man ang problema sa buhay mo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, you are witnesses of these things. Tayo ang magpapatotoo. Paano nating patototohanan na si Kristo ay totoong makapangyarihan, totoong mapagmahal, kung hindi natin ito mararanasan sa ating buhay? We need a testimony. We need something like yung sinabi ng bulag sa mga Pariseo. Nang tinatanong sila anong opinion nila kay Kristo. Anong sabi ng bulag? Ewan ko. Basta ang alam ko, bulag ako dati. Ngayon nakakakita na ako. We need something like that in our life para tayo makapagpatotoo. Basta alam ko, adik ako noon, pero hindi na ngayon dahil nakilala ko na ang Panginoon. Basta alam ko, wala kaming anak, pero masaya pa rin kami. Nagmamahalang kami. Naglilingkod pa rin kami. Dahil sa Diyos ay malapit kami. Ewan ko basta, ang alam ko may bisyo ako noon, pero wala na ngayon dahil nakilala ko ang Panginoon. Ewan ko, alam ko may sakit ako noon, pero wala na ngayon. Dahil sa tulong ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng ganire. Para tayo makapagpatotoo. Kaya ano man ang problema mo, there is something to look forward to be excited about. May pag-asa. Ano man ang problema, yun ang dala ng muling pagkabuhay niya. Kasi kahit kamatayan, nagawa niya ng paraan, ano ang hindi niya kakayanang gawa ng paraan para sa ating kabutihan? At patototohanan natin kahit kanino yan. Kahit sa ating sarili. Dumating man yung pagkakataon na magkaroon pa tayo ng ibang problema, babalikan natin yung mga problema natin previously, nalalampasan natin sa tulong ng Diyos. At ang sasabihin mo lang, natulungan niya ako dati, tutulungan niya rin ako ngayon. Ganun lang yun. Kasi hindi nagbabago ang Panginoon. Alam po ninyo,
Ang isa sa mahirap sa problema, yung parang walang katapusang problema. Okay lang yung problemang dadaanan, pero pag matagal na, ay talaga nakapawala na ng pag-asa. Kaya nga, according sa ilang survey, experts have found out na mas malaki yung rate ng mga nagpapakamatay tuwing Lunes kaysa sa ibang araw. Hindi masyado sa Biyernes, kasi kapag Biyernes, TGIF, weekend, break time, happy hour, happy time, bonding time, barkada time. Parang natatapos panandalian yung problema, yung work, pero pagdating ng Lunes, kayod na naman, problema na naman, aral na naman, negosyo na naman. Kaya matindi raw yung rate ng mga nagpapakamatay tuwing Lunes kasi parang wala nang katapusan. But the resurrection of Jesus tells us that there is an end to all our suffering. Hindi lamang pag namatay na tayo, kundi habang nabubuhay pa tayo, sapagkat ito yung sinabi ko minsan sa inyo sa sermon ko. Habang tayo nabubuhay, pwede na tayong makaranas ng pagkamatay. Dahil sa mga problema sa ating buhay, pwede na tayong makaranas ngayon pa lang, therefore, ng muling pagkabuhay. Because the truth is, we don't have to suffer a lot. Hindi natin kinakailangang magdusa dahil sa anumang problema, in as much as ang Panginoon ay ating kasama. O hindi ba, katulad ng example natin kanina, natatakot ka kasi kumukulog, kumikidlat. Nang yakapin ka ng nanay o ng tatay mo. O hindi ba, hindi ka na natakot o nabawasan na yung takot mo. Pero, chances are, hindi agad tumigil yung kidlat. Hindi agad tumigil yung kulog. Hindi nagkailaw o nagkakuryente agad. At tulad ng sabi rin natin kanina, pwedeng nalulungkot ka, something bad happened to you or to your family. May nag-console sa'yo, tumahang ka. Pero hindi suddenly naging maayos ang buhay mo. In the same way, na matapos masiguradon ni Maria Magdalena at ng mga alagad, na muling nabuhay nga si Kristo. Kapatid, inusig pa rin sila. In fact, marami ang pinatay sa kanila. But they had joy. They had peace in them because they really believed and they really felt Jesus was with them. Hindi natin kailangang magdusa sa problema. Pwede tayong malungkot. Pwede tayong mag-alala. Pwede tayong masaktan. Pansamantala. Pero hindi dapat yung pagdurusa na parang wala ng pag-asa. Mahirap pagdusa, yung parang wala ng pag-asa. Kasi parang wala ng katapusan talaga. Kasi habang kasama natin si Kristo, at tulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, kung talagang sumusunod tayo sa Kanya, kung talagang nagmamahal tayo sa Kanya, mararamdaman natin ang pangako niya. Sa Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. May mangyayaring maganda kapag ang ating buhay ay nasa mga kamay niya. Ang problema, mas pinakikinggan natin madalas ang sigaw ng demonyo kaysa ang bulong sa atin ni Kristo. You might ask, Father naman kasi, kung bakit mas malakas talaga yung sigaw ng diablo? Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka na makakaahon sa kalagayan mo. Hindi ka nagagaling. Hindi na maayos ang buhay mo. Kumpara sa bulong ni Kristo sa akin. Mahal kita. Hindi kita pababayaan. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but plans to give you hope in the future. I'm with you. Kung sana isigaw niya, parang mas marinig ko, hindi ang diablo kundi siya. Matanong kita, kailan ka ba sumisigaw? Diba kapag malayo ang kausap mo? Kailan ka bumubulong? Pag malapit lang yung kausap mo? O kaya kung gusto mong mas lumapit sa iyo yung kausap mo, ano nga yun? Kapatid, kung nasa sa atin si Kristo, hindi makalalapit sa atin ang demonyo. Kaya sisigawan niya tayo, walang mangyayaring maganda sa'yo, hindi ka mahal ng Diyos. Puro kamalasa na lang yan. Wala silang utang na loob sa'yo. Magpakasama ka na lang. Kasi, nasa sa'yo si Kristo. Ang tagal mo nang nagsisimbe. Ang tagal mo nang nagpapakabuti. Ang tagal mo nang sumasama sa Kanya. Ngayon ka pa ba niya iiwan? Kung siya ay mabuti sa masasama, sa'yo pa kaya? Kaya mas malakas yung sigaw. Ay, malayo sa'yo ang diablo, hindi makalapit sa'yo. Pero kaya mas malakas yung sigaw, pinakikinggan mo. Kaya bumubulong lang sa'yo si Kristo. Kasi siya ay nasa sa puso. Malapit na siya sa iyo.
Ang kailangan mo lang gawin, siya ang pakinggan mo. Yung bulong niya, hindi yung sigaw ng dyablo. Pag pinakinggan mo yung bulong niya, kapag pinanghawakan mo, kahit minsan mo lang marinig ito. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Minsan nasabi niyang mahal ka niya, hindi na magbabago yun. Panghawakan mo yun. Pag pinanghawakan mo yun, hindi mo man na marinig kahit ano ang sigaw ng dyablo sa'yo. Besides, hindi makikipagpalakasan ng sigaw o ng boses ang Diyos at dyablo. Kasi ina-expect niya sa dami ng mga mabuting ginawa niya sa iyo. Ina-expect niya siyang paniniwalaan mo. Ina-expect niya by this time alam mo na kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ano? Dyablo ang magsasabi ng totoo? Kilabutan tayo. Besides, kung isisigaw mo pa yung tanong, mahal mo ba ako? Hindi ka talaga makakarinig ng sagot. Kasi obvious na yung sagot. Look at my hands. Look at my feet. Look at my sight. Hindi mangyayari ito kung hindi kita mahal. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Mahal ka ng Diyos at marami siyang languages of love. Huwag kang mag-focus sa isa. Hindi lang isang paraan ng pagkaparamdam niya ng pagmamahal niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad sa aking pagtutuda. Patawad sa pagtatampo ko sa iyo. Patawad sa pagsusumpat ko sa iyo. Masyado kong pinakikinggan ang sigaw ng kalaban. Pasensya na, Panginoon. Masyado lang akong pinanghihinaan ng kalooban. Mula ngayon, ang pakikinggan ko ay ang bulong mo. Yung kahit minsan mo lang sa aking ibinulong, babalikan at babalikan ko yon. Kasi alam ko, hindi ka nagbabago ang aking Panginoon. But please help me, Lord? Hindi ganun kahirap ito. Tulungan mo kung paniwalaan ang mga sinabi mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa lahat. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mahal ka ng Diyos, paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Maniwala ka. At this very moment, tinatanong ka ng Diyos, bakit ka natatakot? Bakit ka nalulungkot? Ba't ka nagdududa? Eto ako. Buhay ako sa buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta pabayaan mo kung maging Diyos ng buhay mo.
Pabayaan mo kung gumalaw sa buhay mo. Sumunod ka sa mga gusto ko. Kung lalapit ka kay Jesus, ang biyaya ay mas mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gagawin kanyang patotoo ng kabutihan niya, ng pagmamahal niya. Basta huwag kang magkagalit, magtatampo, magtutulan sa Kanya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, piling sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang malalapon, naghihintay, sumasamo, hangad ayong tugon. Hatid sa'yong dambana, alay na ihahanda, dalay pasasalamat, nasa'yo rin nagmula. Basta ng iyong likod, kami bigyang pansin, nanikluhod, pakumbabang, ikaw
ay sambahin. Ngala si Kristo ang kordero, nagligtas sa atin. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong napag ngayon. Amin ang ginaganap. Paghalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at nalaknap sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exalted church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together at the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads. At this point, we remember our departed loved ones. Please include Joyce, Nene, Amang, Zeni, Joselito Persico Dios, Miguel Arsenio Serra, Alan, Rodolfo, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face, including Benjamin. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress,
as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus as the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Niya sa'kin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya
pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang kapos ang ating pagkatao, upang tupdin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba, pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatay ay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumus, tayo'y kay Kristo. Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you were pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy. We trust in you. Alalahanin, Alahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa ating souvenir shops, sa mga nag-aari ng alkansya. Thank you very much. And din sa mga tumatangkilik ng Three Nails ng Crown at ng ating mga videos, reflections at live masses. Maraming salamat po. Salamat po sa nagpapadala rin ng tulong through our GCash and pang-account para sa patuloy natin mga pagkawain pa rin at mga bayarins para sa simbahan. Maraming salamat po. Paalala, lalo na para sa mga taga rito sa Malaparokya, Quasay Parish, meron tayong regular na misa na tuwing Monday morning 6 a.m. Okay? Hindi tayo live noon, pero Monday morning 6 a.m., 6 in the morning, meron tayong regular ng misa every Monday. Salamat po.
The Lord be with you. And with yours. And may God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus. Thanks be to Salamat God. din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Send your people to a mission land. Send your people to a desert land. Send your people to refresh the land. Send your people with a word in hand. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.
sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalang tayo lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa panalangin ang mga kasama natin ngayon sa misa. Pagdasal din natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga din sa kanila, at ang mga kababayan nating hirap sa pagtatrabaho, pagnegosyo para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga nasa ibang bayan pa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ng mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 4 na araran tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din na maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao. Ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos at ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sinedrin, sapagkat minarapat na ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo ng nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginoon makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginoon makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan.
kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitiing, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong poong hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mitiing, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mitiing, Panginooy makapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sa pagpapagaling sa mga may sakit, umahon si Jesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang tumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin na hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada, 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin niyo sila. Wika ni Jesus, madamo sa lugar, kaya umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan niya ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa libutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ng mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Hayaan niyo pong ikonekta po natin ang ating pagninilay ngayon sa naging pagninilay po natin kahapon. Kahapon ang sabi natin na hindi tingi, hindi rasyon, hindi tipid ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang grasya sa atin. Lalo na idinagdag natin sa oras ng matinding pangangailangan natin. At yan po ang makikita natin ngayon sa ating mga readings. Sa ating unang pagbasa, hindi man directly, ay makikita po natin dito yung diwa ng ating sinasabi. Sinabi po kasi ni Gamaliel patungkol sa mga unang Kristiyano na kung ang gawain ito ay hindi galing sa Diyos, kung ang panukala ng mga disipulo dati ay hindi galing sa Diyos, hindi magtatagal ito. Pero kung ito'y galing sa Diyos,
aniya, wala tayong magagawa para pigilan ito. Mga kapatid, ang simbahan na meron tayo ngayon, ang siyang maliwanag na patunay na ang panukala ng mga disipulo noon ay talagang galing sa Panginoon. Kasi kung hindi ito galing sa Panginoon, wala na dapat ang simbahan ito ngayon. Sa dami ng mga problema at unos na naranasan ito. Pero ito'y nananatiling simbahang matatag mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon. Hindi dahil sa magaling at banal ang mga miyembro nito, kundi dahil hindi tingi, hindi rasyon lamang ang grasyang pinagkakalob ng Panginoon. Ang grasyang pinagkakalob ng Panginoon sa simbahang ito ay nag-uumapaw at umaagos, lalo na sa panahon ng mga problema at unos. Yan din po ang makikita natin sa ating mabuting balita, kung saan nalagay ang mga disipulo at ang mga tao sa isang malaking problema. Sitwasyon, nagugutom ang libu-libong mga tao. Bumaha ng grasya, bumaha ng biyaya. Lahat na busog, lahat nagkaroon, meron pang pasyaro. And as I said kahapon, ganun po ang Panginoon. Generous ang Panginoon. Ang tanong, ganun rin po ba tayo? Kasing generous din po ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo? O tulad tayo ng mga disipulo sa ating mabuting balita, na hindi na nakapagbigay kahit kaunti, ay nag-volunteer na lang ng iba. Alam po ninyo kapag tayo may tinutulungan dito, minsan tinatanong namin sila ng ilang konti lang na mga katanungan. Kasi siyempre, marami na rin po kasi ang nanloloko. At isa po sa mga tinatanong natin na kaunti lang naman ay paano nila naisipang magpunta dito? May nagsabi ba sa kanila? Pag sinabi nila kung sino yung nagsabi sa kanila at kakilala namin dito, tinatanong namin, binigyan ka naman ba niya kahit papaano yung nag-refer sa'yo dito? Alam po ninyo nakalulungkot na madalas hindi. Madalas ang sagot ng mga humihingi ng tulong dito, hindi sila tinulungan kahit kaunti nang nag-refer sa kanila dito. Yes, po pwedeng ang tulong ay yung pagre-refer sa kanila dito, pero di ba po pwede ring yung pagre-refer na yon ay pagtakas nila sa responsibilidad na kahit konti lang ay magbigay o tumulong. Hindi po ako bihasa sa Biblia, pero nakapagtataka lang na yung bata sa mabuting balita, mayroong baon na tinapay at isda. Samantalang yung mga matatanda, mga disipulo, wala. I mean, di ba sa isang matagal o malayong paglalakbay, ang nag-ahanda madalas ay yung mga nakatatanda. Carefree lang. Walang pakialam mga bata. Alam nila, may baon sila. Yun lang. So, wala ba talaga silang baon? Kahit konti lang? O ayaw lang talaga nilang magbigay? Niisip nila, konti na lang yun sa akin eh. Konti na lang yung baon ko. Bibigay ko pa ba? Nako, akin na lang to. Selfishness. But in fairness sa mga alagad, it should be noted na pwedeng selfish, pwedeng kuripot sila. Ito ay before tuluyan at totohanan nilang tanggapin si Kristo sa buhay nila. Hindi nga ba't even shortly before the death of Jesus, they were arguing among them who was the greatest? In fact, marami sa kanila ang sumunod kay Kristo dahil alam nilang may ganansya, may mapapala sila. Therefore, at one point talaga, iniisip lang nila ang sarili nila. May pagka-selfish sila. But not until they totally believed and accepted Jesus. Pagkatapos ng totohanang tanggapin sa kanilang buhay at paniwalaan ng Panginoon, doon na nabago ang lahat. So much so na nakaya nilang ibigay totally, maging ang kanilang buhay. Kaya't ang isa pala sa mga distinct marks ng true follower of Christ ay yung pagiging generous nito, yung pagiging mapagbigay nito. Ganun po ba tayo bilang mga Kristiyano? Minsan ay mayroong nagsabi para matandaan daw natin kaagad ang diwa na ito. Na kapag sinabing Kristiyano, dapat mapagbigay ng tao. Lagi daw po nating tatandaan na ang generosity obviously starts with letter G. And selfishness, yung kabaligtaran, starts with letter S. And God starts with letter G. While Satan starts with letter S. So let us be generous. Let us not be selfish. Tayo maging katulad ng Diyos at huwag tayong tumulad kay Satanas. And sometimes we hide our selfishness either by volunteering others, katulad ng pinag-usapan natin kanina, para makaiwas tayo sa responsibilidad na tumulong sa iba, or by criticizing the generosity of others. Remember yung eksena na kinwestiyon ni Judas,
yung paghuhugas ng babae sa mga paa ni Kristo gamit ang mamahaling pabango. Sabi niya, ito isang uri ng pagkakasaya. Kinikriticize niya yung generosity ng babae kay Kristo. But he was saying that not just because he was a thief, but also because he could not be so generous with Jesus tulad ng babae. Hindi siya makapagbigay ng lahat kay Jesus. Kaya kinikriticize niya yung pagiging generous ng iba. O di ba't may mga taong ganyan pag nag-donate ka ng medyo malaki sa simbahan, unang-unang magre-react, ang laki naman ang dinonate mo. Nakapagbigay ka na. Ganon. Masyadong galante. Pero siya mismo, hindi nakapagbibigay kahit sentimo. Yung magbibigay ka halimbawa ng hamburger sa pulube, yun yung magre-react. Hamburger ang bibigay mo. Yung kropik na lang dito. Yung magbibigay ka ng malaking tip sa restaurant kasi napansin mo, hirap na hirap yung mga waiters at may bibigay ka naman. Yung lalaki ang mga mata na parang gustong palitan yung tip mo ng mas maliit na halaga para ito'y makuha niya. Oh, that's not being generous. That's being selfish. Especially when we cannot be generous enough like Jesus. That's being Judas. Remember that Satan entered Judas. Mga kapatid, tandaan natin na kapag tayo nagiging mapagbigay, tayo ay mas natutulad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at inutusan tayo na magbigay. Inutusan tayo ng Diyos. Ang hindi pagiging mapagbigay, ang pagiging kuripot, ang pagiging selfish lalo na, ay hindi pagtulad sa Diyos at hindi rin ito pagsampalataya sa kabutihan ng Diyos. Tandaan natin na hindi talaga nagkukulang sa biyaya ang Diyos. At kung sinabi nga po natin kahapon sa ating pagninilay, na mas lalong umaapo ang biyaya ng Diyos sa oras ng ating mga matinding problema, gayon din naman po pwede natin sabihin ngayon na mas lalong nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos kapag nagbibigay tayo sa iba. Kasi kapag tayo ay nagbibigay sa iba, tumutulong tayo sa iba sa kanilang problema. Pag nangyari yon, bahala ang Panginoon sa ating mga problema. O di ba't yun din naman din ang parang sinabi niya kapag tayo nagbigay, ito'y ibabalik niya, siksikliglig at umaapaw pa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambuha. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambuha. Alam kong di Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Diyos ang sampo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambuha. Kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. sampo. Panginoon, tulungan mo akong magbigay. Hindi lang po ng material na bagay, kundi ng pangunawa, pagmamahal, pagpapatawad, pag-iintindi, pagsakripisyo. Dahil may mga pagkakataong feeling ko, wala na akong ibibigay. Pero, bakit ba ako patuloy na nabubuhay? Ibig sabihin, may biyaya ka pa rin binibigay. May biyaya at may biyaya ka pa rin ibibigay. Pakiramdam ko lang talaga wala na. Pero alam ko, naniniwala ako sa tulong mo, meron pa.
tulungan mo akong panghawakan ito. Hallelujah! Dahil kung minsan ay dinadaig ako ng pagod ko, ng lungkot ko, ng frustrations, ng disappointment ko, ng paghahanap ko, ng kakulangan sa akin ng mga minamahal ko. Tulungan mo ko. Hallelujah! Ayaw ko maging depende sa natatanggap ko. Hallelujah! Sa natatanggap ko sa iba. Tulungan mo ko na kahit kulang ang binibigay nila, magbigay pa rin ako ng magbigay sa kanila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Please, Lord, kung maaari, huwag sana akong magkakasakit ng malubha at ang buhay ko sana ay humaba pa para makapagbigay pa rin ako sa kanila. At sana wag naman nilang sayangin ang mga ibinigay ko sa kanila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong kakalimutan yung mga taong nagbigay sa iyo. Lalo na sa panahon ng kagipitan mo at maging sa panahon ng kagipitan ng mga ito. Dahil hindi basta tulong ang ibinigay nila sa iyo. Mahal ka nila, kaya binigyan ka nila. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumbos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. E hindi naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo
sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ng kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong mga dasal. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. To live again, tell your people how to sing again, tell your people how to dance again, tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Tears in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.